Tatay, ate, tulungan ninyo ako. Sagipin ninyo ako. Ngayon, kailangan lang siyang patayin? Lahat ng ari-arian ng pamilya Lin ay mapupunta na sa atin. Ako si Lijining, nanunumpa sa langit. Kung may pagkakataon akong muling mabuhay, ako'y maghihiganti para sa aking ina at mga kuya. Ang hirap naman ng buhay ng tunay na anak na ito. Kung ako ang tunay na anak, Kailangan kong tuparin ang huling hangarin ni Li Jining bago siya mamatay. saka lang ako makakabalik sa totoong mundo. Akala ko simpleng reklamo lang, pero bigla akong napunta sa loob ng libro, at kailangan ko pang tulungan ang karakter dito na baguhin ang kapalaran niya. Kung hindi ko ito magawa, ibig sabihin, hindi na ako makakabalik sa totoong mundo. Mukhang nababaliw na siya. Bunso, huwag kang masyadong mag-alala. Alam kong nahirapan ka sa labas, pero huwag kang mag-alala. Si Mama at mga kuya mo ay gagawa ng paraan para bumawi sa'yo. Nakapasok ako sa araw na ito, kung kailan kinilala ang bida pabalik sa pamilya Lee, ang galing magsalita nitong pangalawang kuya kong ito. Sinong nagsasalita? Mamaya, pagdating sa pamilya Lee, yung peke na anak ay gagamit ng drama para iwanan ninyo ako. Sa buong biyahe, hindi nagsalita ang bunso. Baka naman ang naririnig ko ay ang kanyang iniisip? Walang utak ang buong pamilya ninyo. Naloloko lang kayo ng peke na anak na parang mga unggoy. Ano kayang paraan ang gagawin ko para malaman ninyo na si Limeng ay isang babaeng mapagplano na gustong kunin ang buhay ng buong pamilya ninyo? Gusto niyang patayin ang buong pamilya namin? Gusto niyang patayin ang buong pamilya natin. Kuya, ano ang sinabi mo? Wala. Narinig mo lang ng mali? Ang kakaiba. Narinig ko ang iniisip ng kapatid kong babae. At saka, sinabi niya na si Mengmeng ang papatay sa ating buong pamilya. Ano ba talaga ang nangyayari? Nanay, ito si Jining. Ito yung hindi tunay na ina ko. Jining, anak, ang bait-bait mong anak. Mabuti naman at nakauwi ka na. Halika, upo ka muna at magkwentuhan tayo. Ginang, may masamang nangyari? Nandiyan na. Nagsimula na ang drama ni Limeng. Nag-aarte siya. Isang araw na siyang hindi kumakain. Nahilo siya kanina. Bilis! Pakisabi sa doktor na dumali agad. Para ipakita ang otoridad niya sa akin, Limeng. Ginamit niya ang pag-aayuno, ginamit niya ito. Magpanggap ako mamaya, mag-arte bilang kontrabida. Diretso ipapalayas ako ng pamilya Lee. Para hindi magtapos ako sa pagkamatay na hindi kontento. Ang babae, kaagad gusto niyang umalis pagkatapos umuwi. Jining, ano ang sinabi mo kanina? Ha? Wala akong sinabi. Ang babae, kaawa-awa talaga. Inalagaan ang asawang walang kwenta, ang anak sa labas sa loob ng maraming taon. Pero si Limeng, alam na alam ang pinagmulan niya. Maaaring iniisip niya na tanga siya. Anak sa labas? Anak sa labat. Parang hindi narinig ng katulong ang sinabi ni Jining. Ang narinig ko kanina, baka ang iniisip niya. Totoo ang sinabi niya tungkol sa anak sa labas. Si Limeng ay anak sa labas ni Papa. Siguro totoo. Sabi ni Jining sa daan, gagamit ng pity tactics si Mengmeng laban sa kanya. At nangyari nga. Totoong man o hindi, kailangan kong imbestigahan ito. Ano pang hinihintay mo? Kunin mo ang family doctor. Ma'am, nawalan ng malay ang binibini. Hindi mo ba siya dadalawin? Nandoon ang doktor. Anong magagawa ko kung pupunta ako? Alam niyang uuwi si Jining ngayon. Sinadya pa niyang mag-ayuno. Ano ba ang balak niya? Paano ito naiiba sa kwento sa nobela? Hindi ba dapat ako ang iwan nila para puntahan si Limeng? Naghihintay pa naman akong tratuhin nila akong hangin tapos mag-empake na lang at umalis.
Jining, sa mahabang panahon, kulang ako bilang ina mo. Itong bracelet, ituring mo na lang na regalo ko sa'yo. Wala kang pagkukulang sa akin. Jining. Ito ang kotse na inihanda para sa iyo ni kuya. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Mula ngayon, aalagaan ka na ni mama at ng mga kuya mo. Hindi ka na muling maghihirap. Sa nobela, agad-agad na milyon-milyong halaga ng kotse. Totoo pala. Hindi naman. Salamat mama. Salamat kuya. Ma, ang kwarto ni Jining ay naayos na. Nakasakay siya ng kotse buong araw, medyo pagod din siya. Hayaan muna natin siyang magpahinga. Binibini. Binibini, gising na po. Naghanda ng hapunan ng ginang. Tinatawag po kayo. Ang gwapo ng lalaki. Kung hindi ako ginising, at ngayon pa lang ay kinain ko na siya ng buong buo. Hoy, Jining, umupo ka rito sa tabi ni inay. Talagang, batang lumaki sa probinsya. Walang modo talaga. Hindi ka ba marunong bumate? Itong si Jining, umaga pa lang ay nakauwi na. Hanggang ngayon, isang buong araw na ang lumipas. Hanggang ngayon ka lang umuwi, saka mo lang siya tiningnan, tapos pinapagalitan mo pa siya. Anong mukha mo? Ang batang ito, palaging sunod-sunuran sa akin. Bakit ngayon? Hayagan akong pinahiya. Jining, kumain ka ng marami. Inay? Ako ngayon, ang sama ng ugali ko. Hindi dapat ako nag-ayuno hanggang mahimatay. Muntik na akong hindi makita ang pag-uwi ng kapatid ko. Ang napakalaking bagay na ito. Tingnan mo, sakto namang nakauwi ako. Siya yung babaeng mapagplano. Kung gusto mong mag-ayuno, bakit ka pa kumakain? Bumalik ka na lang at magpahinga. Inay, sabi ko na nga, hindi ko sinasadya. Huwag kang mag-alala, mula ngayon, magiging mabuti akong kapatid sa kanya. Alam ng babaeng ito na mapagplano. Hindi na epektibo ang pagpapanggap na nasaktan, kaya harapan niya akong inaasar. Gusto niyang galitin ako para magwala ako. Para kamuhian ako ng buong pamilya. Pero hindi ko ibibigay sa kanya ang gusto niya. Jining ha, kakagaling mo lang sa probinsya. Baka hindi mo pa masyadong alam ang mga gamit dito sa bahay. Kung may hindi ka maintindihan, tanungin mo lang ako. Sasabihin ko sa'yo. Salamat. Pabaluktot na sinasabing probinsya na ako. Sinasabing walang alam. Ikaw na isang peking mayaman. Paano ka nakakapagsalita ng ganyan? Sina, nakita mo na siya. Bumalik ka na at magpahinga. Bakit? Nagkunwari ka lang ba na himatayin kanina? Natalo si Limeng. Naapi siya. Ang walang kwentang amang si Lijen, malamang nag-aalala ng sobra. Malamang magagalit na siya at maghahanap ng sisi. Jining, huwag kang mag-alala. Habang nandito pa ako sa bahay na ito, hindi ko hahayaang apiin ka ng sinuman. Mengmeng ngayon nawalan ng malay ng ganito. Ikaw na nanay, hindi mo siya dinalaw, hindi mo siya pinuntahan. Nalungkot siya ng matagal. Paano mo nagawang maging ganito kawalang awa? Bumalik ang anak ko ngayon. Hindi ko sasamahan ng anak ko sa kanya ba ako sasama? Alam mong babalik si Jining ngayon, nag-aayuno ka hanggang ngayon. Paano gusto mong dahil sa ampon mong ito ang tunay kong anak ay paalisin ko sa bahay? Isang batang lumaki sa probinsya walang pinag-aralan. Isinama namin siya rito, biyaya na yon para sa kanya.
Paano niya magagawa na ikumpara kay Mengmeng na lumaki sa piling namin ikumpara? Anong hindi maihahambing? Si Mengmeng mula pagkabata ay huwara ng mga socialite sa aming lipunan. Walang pinag-aralan bastos at hindi ka nais-nais amoy probinsya, paano maihahambing? Diyos ko, galing ni Mama, tunay na linya. Kung hindi lang dahil sa gagong ama, matibay na babaeng negosyante na siya ngayon. Ganitong lakas ng loob sa negosyo, gugulpihin ang mga lalaki. Lijan. Si Jining ang dinala ko sa sinapupunan ng 10 buwan. Ngayon sa wakas bumalik siya sa piling ko. Hindi ko papayagang sabihin mo yan sa kanya. Kung ayaw mo kilalanin ang anak na ito, maghihiwalay tayo. Ano hiwalayan? Hindi siya maghihiwalay. Gusto pa niyang gamitin ang pera ng pamilya Lin para punan ang lugi ng kumpanya. At saka, si Limeng ay naghihintay pa rin kay nanay para makuha ang malaking dot bago pakasalan ang panganay na anak ng pamilya Shen. Ay, mahal. Huwag kang magalit. Galit lang ako kasi hindi siya nag-i-improve. Nagsalita lang ako ng dahil sa galit. Si Jining ay anak ko rin naman. Paano ko siya hindi mamahalin? Ang paghihiwalay natin, huwag mo nang banggitin pa. Tayong mag-asawa, mahigit 10 taon na tayong nagdurusang magkasama. Hindi madali. Huwag nating hayaang ang maliit na bagay na ito ang maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan natin. Nakakapal ang mukha niyang sabihin iyon. Kung hindi lang noon, nagtulungan siya at ng kabit niya para magpanggap na siya ang magliligtas kay nanay at nalinlang si nanay. Nang nilason niya si nanay, napilitan itong pakasalan siya. Kaya lang naman napangasawa siya ni nanay. Pag-arte, pagdodroga. Nanay, okay ka lang ba? Doktor, tawagin ang doktor. Tatay? Hindi pa nakuha ang pera ng pamilya Lin. Magtiis, muna tayo. Kursunadang hayop. Ang nanay kong maganda sinaktan ng ganito. Papaluin ko siya, maghanap ako ng tao. Mahilig siyang magloko, di ba? Bigyan natin siya ng 5 hanggang walang matatanda. Mapapagod siya ng husto. Bata ka pa. Ano ba iniisip mo araw-araw? Dapat makaisip tayo ng paraan para ilihis ang atensyon ni ate. Ano nga, Jining? Ililibre kita. Samahan kita mamasyal. Pahinga muna si nanay. Tara na. Tara na. Kamusta, Mr. Fu? Mr. Fu Jiu. Kuya, sino ito? Napakaganda ng pag-arrange. Ito ang mayamang pamilya mula sa capital. Fu Jiu ng pamilyang Fu. Kailangan nila kumita sa pamamagitan ng koneksyon niya. Balita ko, hindi malapit sa babae ang Fujiu. Hindi ko alam kung hindi malapit sa babae o hindi makapag-sex. Tingnan mo kung sino sa kabilang side. Presidente, sa kabilang side, katabi ay Li Chen ng pamilyang Li at ang kapatid niyang babae. Tignan mo ang katawan niya. Parang hindi siya hindi makapag-sex. Siguro gusto niya ng mga lalaki. Jining, baka, uwi na tayo. Kapag nagpatuloy tayo dito, hindi mo alam kung gaano karaming issue ang lalabas. Ang malaking Buddha na ito ay hindi. Ang pamilya natin ay makakayanan. Tara na. Ang lalaki na ito. Ang lalaki sa panaginip ko. Ang gwapo-gwapo niya, pero namatay ng hindi inaasahan. Sayang naman. Oy, Ale. Kilala siyang napakalupit. Kaya niyang lipulin ang aming pamilyang Lee sa isang kisap mata. Pwede bang huwag kang mag-isip ng ganyan? Mahina ang puso ni Kuya. Unso. Ito si Fujuye.
Si Fu Jiuya. Hindi ko siya nakitang ngumiti, pero narinig ko siyang nagsasalita. Baka ang narinig ko ay ang kanyang iniisip. Sabi niya, mamamatay ako, Ginoong Li. Ito po si Juye. Ito ang bunso kong kapatid na si Li Jining. Nawala siya noong bata pa at napadpad sa probinsya. Kakahanap lang namin sa kanya. Li Jining. Sa susunod, kapag nakita mo si Fu Jiuye, lumayo ka. Bakit? Sabi nila, napakalupit ni Fu Si. Noong nagkagulo ang pamilya Fu, 18 taong gulang pa lang siya nang maging pinuno ng pamilya. Ang buong pangunahing sangay ng pamilya, pinalayas niya papuntang ibang bansa. Pinabalipan niya ang binti ng nag-iisang anak ng pangalawang sangay. Sa madaling salita, delikado ang taong iyon. Huwag kang lumapit. Bakit hindi pa dumarating ang kapatid ko? Pinaghihintay niya tayong lahat ng ganito. Halatang galing sa probinsya. Walang modo at disiplina. Jining, pagod ka na ba sa paglalaro? Hindi, parang malas lang. Kanina pang umaga, may naririnig akong huni ng isang babaeng manok. Akala mo talaga pag may balahibo ka, agila ka na. Sasabihin ko sa'yo, kung gagalitin mo ako, bubunutin ko lahat ng balahibo mo hanggang wala nang matira, para hindi ka na makalabas at makita ng iba. Ikaw. Li Jining, hindi kita patatawarin. Tingin sa akin. Parang gusto akong lamunin ng buhay. Dati akala ko mabait at maganda ang ugali ni Mengmeng. Pero ngayon kapag nakikita ko siya, parang katulad siya nung masamang babae sa teleserye. Kahapon narinig ko ang iniisip ni Jining. Si Mengmeng na minahal namin, hindi pala ampon mula sa orphanage na dinala ni Papa. Malamang anak sa labas niya. Sige na, umalis na kayo at gawin ang dapat gawin. Jining, samahan kita ni Mama maglibot sa hardin. Sasama rin ako. Hindi pwede. Kailangan kong humingi ng tulong kay Mama. Kung magpapatuloy ito, maging ang yaman ng pamilya Lin, pati na ang sa pamilya Li, wala na akong makukuha. Ang anak kong si Jining ay mas maganda pa sa mga bulaklak na ito. Ying yan. Hindi kaya ito na yung kabit ng gago kong ama? Si Limeng at siya ay magkamukhang magkamukha. Ang nakikipagkalantari kay Li Jen ay si ate pala. Jing yan? Narinig ko na noong nakaraang araw ay nagkoma si Mengmeng. Hindi mo man lang siya dinalaw. Kanina, nakita ko ang payat na payat ni Mengmeng. Bilang kanyang tiya, naaawa ako sa kanya. Ganoon ba? Bakit hindi ko nakita? Ikaw ang nagpalaki kay Mengmeng. Ngayong dumating na ang tunay mong anak na babae, inaapi mo na ang ampon? Nandito ka para magtanggol sa tunay mong anak? Gusto mong manulsol sa relasyon namin ni nanay? Tingnan natin kung paano kita papagalitan. Manang, napakaalaga mo kay Mengmeng. Kung hindi mo sasabihin, akala ng iba hindi siya aking ampon, kundi ang tunay mong anak. Paano naman pwedeng maging anak ko si Mengmeng? Natatakot lang ako na baka magfavoritismo ka at pag-usapan kayo ng iba. Sasabihin na ang pamilya Li ay hindi kayang tanggapin ang isang ampon. Manang, nagbibiro lang ako. Bakit ka ganyang kabahala? Ito ba ang anak na dinala mo? Maganda naman. Kulang lang sa asal. Nanay. Kuya. Sino po? Ang matandang ito? Tatay mo, ang yumao ng asawa ng kuya mo, ang tiyahin mo. Tiyahin. Ang suot niya parang paboreal. Ang pangit. Ikaw, probinsyana ka. Talagang walang modo. Anong nangyari? Mabuti ang intensyon ko sa pagbisita kay Jining. Siguro ayaw niya sa akin. Sabi niya, ang suot ko ay parang paboreal. Li Jining, ang tiyahin mo ay mabuti ang loob na dumalaw sa iyo. Ang lakas ng loob mong hamakin siya. Ikaw! Li Jen, ako ba ang asawa mo? O siya ang asawa mo? Dahil sa kanya, ang lakas ng loob mong sakta ng anak ko? Anong pinagsasabi mo? Nanay. Huwag mo ring sisihin si tatay at si tiyahin. Tingnan mo si ate Mengmeng, ang pagkakahawig kay tiyahin.
Kung hindi mo alam, akala mo sila ay mag-anak na tatlo. Gago, ano bang sinasabi mo? Ngayon pa lang, papatayin kita. Lian, nandito ako. Subukan mong galawin ang anak ko. Kapatid, asawa mo siya. Paano mo siya napalo? Hinampas mo si Zining. Hindi ako mag-aalangan. Magsama-sama tayong mawasak. Mahal, Rutera, dalhin kita sa ospital para tingnan ang sugat. Mama, okay lang ba kayo? Okay lang, pagod lang talaga. Ikaw, sumama ka sa kuya mo para magpahinga. tara na. Mas mabuti kung maghanap ng paraan para makipag-divorce sa Lijen, para wala siyang makuha sa paghihiwalay. Sa mga items sa auction na ito, wala ka bang nagustuhan? Kuya, gusto kong maglakad-lakad sa labas. Paumanhin. Ayos lang. Miss Lee, kasama ko si Kuya sa auction. Kilala mo ako. Ikaw ay? Ang pamilya Fu. Si Fu yun. Fu yun. Yung nasa libro. Si Fu yun na binalian ng paa ni Fusi. Siya ang susi sa nangyari sa pamilya. Fu. Si Fu Xiao pala. Pasensya na. Ang tagal ko na sa labas. Nababahala na siguro kuya ko. Mauna na ako. Paalam, Fu Xiao. Kung alam ko lang na makikita ko si Fu yun, sana sumama na lang ako kay kuya sa auction. Ngayon, nandun lahat sa auction. Sino ang makakapansin sa akin? Wala talagang tutulong sa akin. Wala akong malapitan. Miss Lee, anong nagmamadali? Sumama ka na lang ng maayos. Kung hindi, huwag kang magalit kung magiging bastos ako. Paano mo ako pagmamalupitan? Anong gagawin mo? Kuya Ju, babae lang yan. Kung gusto mo, sabihin mo lang. Bilang nakababatang kapatid, ibibigay ko na sayo. Bakit kailangang magalit ng ganito? Umuwi ka na sa pamilya, Fu. Kung may susunod pa, hindi ko masisiguro kung hindi na rin malalampasan ng isang mong paa. Baka naman sobra akong naging mahigpit kanina. Natakot siya sa akin? Kanina, ikaw. Ang jawline, ang mukha, ang waist. Ang lalaki talaga, parang perpekto. Sayang lang, hindi siya maayos. Ang ganda-ganda ng lalaki. Hindi pa nga ako ang may-ari, pero ibang lalaki ang may-ari. Nasasaktan ako. Nag-hero rescue na ang presidente. Hindi pa sinamantala para mag-confess, para makuha ang puso ni MS Lee. Ano ang ginagawa mo dito? Nagpapalit ng mukha? Fujuye, ako na ang uuwi. Tapos na ang auction. Hindi ako makikita ng kuya ko. Mag-aalala siya. Ang mga nangyari ngayon. Salamat ulit sa'yo. Madalas kasama ni Fusi. Si Gao Yuan. Baka silang dalawa. Ang mga mayaman, talagang malilibog. Presidente. Pupunta sa ibang bansa bukas para mag-business trip. Si, Mag-isa kang pupunta. Fusi. Gusto ko ito. Dito rin, gusto ko.
Gusto mo? Gusto ko. Pussy. Lee Jineng, ikaw ang lumapit sa akin. Huwag kang umiyak. Nanaginip pala ako ng maalay, at kasama pa si Fusi. Ay, hindi na nakapagpigil ang pakipot na to. Sa wakas, ako na ba ang target mo? Ninakaw niya pala ang pulseras na regalo sa akin ni Mama. Sayang naman, Limeng. Para hindi ako mabiktima mo, matagal ko nang pinalitan ang lahat ng gamit sa kwarto ko ng mga peke. Kahit anong plano ang gawin mo, siguradong mabibigo ka. Nanay, ito ang family doctor. Nag-prepare ng vitamins para sa inyo. Nag-abala ka pa. Hindi ito vitamins. Gamot sa isip ito. Kung sobra ang inumin ng taong normal ang isip, magiging tulala at tanga. Nanay, ayos ka lang ba? Wala, ayos lang. Medyo nahihilo lang. Nadulas ang kamay ko. Buti na lang hindi kinain. Si Limeng, ang vitamins na madalas inumin ni nanay. Pinalitan ng gamot sa sakit sa isip. Kaya nang dakong huli si nanay, nabaliw, nagkasakit ng malubha, hanggang sa mamatay. Nanay, kasalanan ko lahat. Kukuha ako ng bago para sa iyo. Huwag na. Ayos lang ang katawan ko. Lalo na, hindi kailangan ng gamot. Ate, nagtatrabaho ako dati sa botika. May alam ako sa gamot. Bakit hindi? Ipakita mo sa akin ang gamot. Ako na ang bibili. Para kay nanay. Hindi na kailangan. Nagtatrabaho ka sa botika. Paano mo maihahambing ang propesyon ng isang family doctor? Ma, kung wala ka namang ginagawa, uuwi na muna ako para magpahinga. Hindi na kita istorbohin. Nandito ako, walang sino man ang makakapinsala kay Mama. Ito ang imbitasyon mula sa Pamilya Bay. Inaanyayahan kayo at ang binibini na dumalo sa isang salo-salo bukas ng gabi. Si Bayaw, ang anak na babae ng Pamilya Bay, ay ang minamahal ng kuya. Minsan, habang naglalakad sa daan, muntik na siyang mabangga ng kotse. Nakita ito ng kuya, itinulak niya ito, at iniligtas siya, at sa huli ay naging baldado ang kanyang mga binti. Ano? Pero ang aksidenteng iyon, talagang pinagkasunduan ni Bayaw, ng masamang amang si Li Jen, at ng ilihitimong anak nito na si Li Shun. Layunin nito ay labanan ang kuya, para makuha ang mga shares ng kumpanya na hawak ng kuya. Si Li Shun, hindi ka panipaniwala, ay isa ring ilehitimong anak ni Li Jen. Hindi ko hahayaang maplano at mawalan ng mga binti si Lian. Pagod ka sa business trip, ilang araw ka mamamalagi sa bahay ngayon? Ilang araw ako makakapagpahinga ngayon? Ito siguro ang kapatid na babae. Kumusta, kuya? Kanina sa pintuan, narinig ko na sina Yao Yao at Li Shun ay nagplano laban sa akin na dahil sa aksidente ay mawawalan ako ng mga binti at mawawala ang shares ko sa kumpanya. Sinabi ba ito ng kapatid na babae?
Ang ganda ng itsura niya, matangkad at gwapo. Mabilis kumilos. Sayang naman kung magiging paralitiko siya balang araw. Pagbalik mo mula sa business trip na ito, ay para lang sumali sa salo-salo ng Pamilya Bay, di ba? Oo, natanggap ko ang imbitasyon ng Pamilya Bay para pumunta sa kanilang salo-salo. Kailangan kong pumunta sa salo-salong ito. Gagawin ni Bayaw na mangakit sa kanya para isipin niyang gusto rin siya ni Bayaw at magiging lubos ang pagmamahal niya rito. Kailangan kong ibunyag si Bayaw, ang tunay na mukha ng babaeng plastik na yon. Hindi. Hindi ako naniniwalang si Yao Yao ay nagsisinungaling sa akin palagi. Ang ganda-ganda mo ngayon. Inumin mo. Kumain ka pa. Ginang Bay. Hoy, Jingyan, narito na kayo. Sino ito? Ito ay ang aking tunay na anak na babae, si Li Jining. Noong bata pa siya, ay nawala ng hindi sinasadya. Kakakita ko lang sa kanya. Huwag mong sabihin. Ang ganda ng babaeng ito. Kamukha mo noong bata ka pa. Oo nga, magkamukha. Pero ang dating niya, kumpara sa'yo noong bata ka, ang layo. Matandang babae. Maninira ka lang. Hindi ko talaga papayagan na pakasalan ni Kuya si Bayaw. Matagal nang may karelasyon si Bayaw kay Lishun. Gusto ni Kuya si Bayaw dahil noong bata pa sila, masyadong maganda si Kuya, parang babae, kaya binubuli siya ng mga batang kaedad niya. Pinatakas ni Bayaw yung mga nambubuli sa kanya, kaya naging liwanag siya sa buhay ni Kuya. Jingyan, nakita mo na ang tunay mong anak, pero huwag mong pabayaan si Mengmeng, yung ampon. Sa katunayan, sa tulad naming pamilya, importante pa rin ang magandang reputasyon. Siyempre naman, basta sumunod lang siya. Hindi namin siya pababayaan. Ilang taon na kitang tinatawag na nanay, wala ka man lang iniwang respeto para sa akin. Angie, bye. Ang Yao Yao, nasaan siya? Tingnan ang kanyang mukha. Bayaw ay hindi. Kasama si Lishun. Kailangan kong siraan sila. Sa ganitong importanteng okasyon, Bayaw ay kasama ni Li Shun, nagkakantutan sa anak sa labas. Li Jen ay isang basura. Nakakonekta sa Bai family nang hindi ko alam. Nanay, gusto kong maglaro doon. Mag-ingat. Si Huwag kang mag-alala. Lian ay aking sip-sip. Kapag hinilig ko siya ng kaunti, siya ay magiging devoted sa akin. Sa oras na iyon, ang shares niya magiging sa amin na. Ito ay Bayaw at Lishon. Napakalapit nito. Nag-kiss. Li Shun, para sa iyo, sa harap ng tanga na Lian, nagpapanggap na gusto ko siya nang akit sa kanya. Huwag mong kalimutan ang pinangako mo sa akin. Pagkatapos ng plano, magpakasal sa akin. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha mo ang shares mula sa Lian, magpakasal tayo agad. ang ganitong live broadcast, hindi dapat ako lang magdusa sa nakakasakit na tanawin. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Ang mga tao sa harap, dapat akitin lahat. President, ang Miss Lee, gusto niyang malaman ng lahat. Tulungan siya. Para sa iyo. Hala, Anong nangyari? may nahulog sa swimming pool. Mag-usap muna kayo. Titingin lang ako. Dara na. Ma, pumunta din tayo para manood. Tia, Sino kaya? Sinong nahulog sa pool? Umalis na tayo. Bilisan natin. Huwag niyo pong papuntahin dito ang sinuman. Tingnan natin. Mrs. Bai, sino pong nahulog sa pool? Titingin lang po kami. Baka may matulungan kami.
Mrs. Bai, huwag po kayong mahiya sa amin. Huwag po kayong mag-alangan. Walang anuman. Ano na kaya ang gagawin? Naku, May mapapanood na maganda. Kuya Shun, Yung katulong nyo, bakit sa araw pa? Sa bahay nyo pa ginawa ang ganyan. Dito sa labas, maraming tao ang dumadaan. Ganito lang. Ang bilis talaga ng kilos. ako na ang bahala dito. Pumunta na muna po kayo sa function hall. Baka maapektuhan ang inyong kasiyahan. Tara na. Ang tapang pa rin. Anong nangyari? May narinig ako, may nahulog daw sa swimming pool. Nagkakamali lang. Yung katulong namin, akala niya yung manikin at yung aso ni Yaw Yaw ay tao. Manikin lang naman ang itinapon ko. Bakit may aso pang nahulog? Baka tinutulungan ako ng langit. Sinong gumawa nito? dahan-dahan lang. Anong tunog yon? Sinong nandyan? Ang tagal mo namang nakaalam niyan. Ngayong araw na ito, siguradong ilalantad ko ang anak sa labas na si Lishun at ang relasyon niya kay Bayaw para sila'y tuluyang magkabit. Sa ganoon, mawawalan na ng pag-asa ang kuya ko kay Bayaw. At hindi na niya kailangang pakasalan si Bayaw na matagal ng kasama ni Lishun. Si Bai Yao at Li Shun. Baka sila yung nasa unahan. Wala. Wala namang anumang ingay. Ano ba yung pagtatago mo? Umalis ka dyan. Manggugulo pa sa handaan ng mga bay? Gusto na yatang mamatay. Ako na ang bahala sa kanya. Huwag. Tara na. Tingnan nga natin kung sino ba talaga ang nanggugulo sa amin ngayon. Yao Yao, Li Shun, kayong dalawa. Walang hiya ka. Nakakahiya ka pa umiyak. Tingnan mo ang ginawa mo. Kung hindi maayos ang pag-aayos sa nangyari ngayong araw na ito, hindi lang mawawalan ako ng dangal, magagalit pa ang pamilya Bai, at magkakaroon ako ng bagong kaaway. Ginoong Bai, Ginang Bai. Ako po ang may kasalanan sa pangyayaring ito. Sa totoo lang, matagal na po kaming magkasintahan ni Yaw Yaw. Hindi lang po nagkataon na makabisita sa inyo. Pagkatapos nito, ihahanda ko ang bigay kaya at personal na hihingi ng kamay niya. Nahayag na ang tunay na mukha ni Bayaw. Hindi na sana si kuya nagpakabaliw para sa kanya. At hindi rin sana nawalan ng shares para sa kanya. At naging pilay pa. Salamat ate. Pinakita mo sa akin ang tunay na mukha ni Bai Yao. Mga ginang at ginoo, kami pong mga bay ay hindi naging maayos ang pagtanggap ngayon. Maaari na po kayong umuwi. Umalis na tayo. Ang nangyari ngayon, malinaw na may nagplano nito. Huwag ninyo akong hayaang malaman kung sino ang gumawa. Kung hindi, talagang hindi ko siya patatawarin. Ginoong Fu Juye, kami pong mga bay ay hindi naging magalang ngayon. Walang problema. Si Fusi, palaging malamig at walang puso ang tao niyang iyon. Bakit ngayon ka may oras para sumali sa gulo? Pagod na pagod ka na ngayon, diba Jining? Baka gusto mong umuwi ka na sa kwarto mo at magpahinga. Mamaya, papaglutuin ka ng masarap ng katulong at ipapadala sa iyo. Uwa. Pakisabihan ng pangalawa na pumunta sa aking silid-aklatan. Si. Nanay, ano ang dahilan kung bakit kami tinawag ngayon? Ang dahilan kung bakit ko kayo tinawag ay tungkol kay Jining. Tungkol sa mga iniisip niya. Narinig niyo rin siguro, di ba? Ano ba? Naririnig mo rin ba? Oo, narinig ko rin. Habang sinusundo ko ang bunso, narinig ko. Tungkol sa mga iniisip ni Jining. Ang labo naman nito. Huwag ninyong sasabihin kay Jining. Huwag din ikakalat sa iba. Baka may mga taong may masamang balak. Maaaring mapahamak si Jining. Huwag kang mag-alala, nanay. Hindi namin sasabihin. Kahit hindi namin alam kung bakit nakakapanghula ng hinaharap si Jining. Pero tungkol sa kanyang mga iniisip, kailangan nating mag-ingat ng maaga. Ang mga nangyari sa pamilya Bai ngayon, ang mga pangyayaring ito, lahat ay gawa ni Jining. Ginawa niya iyon para tulungan si kuya, para baguhin ang sitwasyon. At lalo na para tulungan tayo, para baguhin ang ating kapalaran. Huwag kang mag-alala, nanay. Hindi ako yung klaseng tao na hindi marunong umintindi. Alam ko na lahat ng ginawa ng kapatid ko ngayon ay para lang tulungan ako. Pero ang mga bagay na ito, hindi natin dapat hayaan na siya lang ang magdusa. Ang ating sariling kapalaran, dapat tayo mismo ang magbago nito. Sa hinaharap, ang mga bagay na ito, tayo na ang gagawa. Kailangan nating protektahan si Jining.
Hindi na natin pwedeng ipagkait pa sa kanya. At lalong hindi natin dapat hayaan na mag-alala pa siya para sa atin. Sama. Talagang poprotektahan natin siya. Tungkol kay Jining, sa kanyang kakayahang manghula at sa kanyang mga iniisip, kailangan nating itago natin sa ating mga sarili. Huwag nang ipagkaila kaninuman. Bunso, ilabas kita. Gusto mo? Ay nako, delikado ang nangyari kahapon. Nagpasya ako na sa mga susunod na araw, hindi na ako lalabas. Totoo naman, nakakatakot talaga. Bilang mga babae, kailangan talaga nating protektahan ang sarili. Kung hindi, hindi mo alam kung kailan malalagay ka sa panganib. Tama ka nga. Kung ganun pala, dito na lang ako sa bahay, makikipaglaro sa'yo. Hindi ako aalis. Okay ba? Ayaw talagang sumuko. Binibini, ito ang asarol na hinihiling mo. Talagang taga-probinsya. Kahit maruming trabaho, gagawin. Anong ginagawa mo? Siyempre, magtatanim ng mga bulaklak. Oh, ate. Hindi ba sabi mo, sasamahan mo ako? Samahan mo na ako. Ako ang panganay na anak ng pamilya Lee. Sino ang gagawa ng ganitong maruming trabaho? Mukhang hindi mo pa rin nauunawaan. Ako ang tunay na panganay na anak ng pamilya Lee. Ikaw. Ang pang-anak ka lang. Ako ang tunay na panganay na anak ng pamilya Lee. Ano ka ba? Hindi pa nakukuha ang pera ng matandang babaeng si Lin Jingyan. Ang katotohanang ako ang tunay na anak ni Papa ay hindi pa pwedeng ilantad. Sige na, wala lang. Aalis na muna ako. Kapag nasa kamay na ni Papa ang kumpanya at pera ng pamilya Lin at pamilya Lee, at nakuha na lahat, tsaka niya itatapon ng nanay mo. Ako na ang magiging nag-iisang panganay na anak ng pamilya Lee. Inay. Jining, halika. Umupo ka rito sa tabi ko. Narinig ko nitong nakaraang 2 araw. Palagi kang nilalaro ni Limeng. Oo, palagi siyang pumupunta sa akin. Pero sandali lang siya, tapos aalis na. Ang pagbisita niya ay isa lamang dahilan. Ang totoo, gusto niya akong sirain. Binigyan ko na siya ng napakagandang pagkakataon. Kung hindi niya magagawa, huwag niyang sisihin ang sarili niya. Oo nga pala, Jining, may sasabihin ako sa iyo. Si Bayaw at si Lishun ay magpapakasal na. Totoo ba? Napakaganda naman. Sa wakas, nagkatuluyan din ang magkasintahan. Sa ganito, si Kuya at si Bayaw ay hindi na magkakaroon ng anumang relasyon, pero kailangan pa rin nating mag-ingat sa kanila. Mag-isip tayo ng ibang paraan para kay Kuya. Para kay Kuya. Kuya, second brother, inay, pasensya na. Aalis muna ako sa bahay ng ilang araw. Babalik ako kapag nagsawa na ako sa paglalaro. Kuya, umalis sa bahay ang bunsong kapatid. Hindi ba talaga natin siya pakikialaman? Hahayaan lang natin siyang umalis ng ganito? Mabuti na rin na makalabas siya, sabi ni Inay. Maraming nangyayari sa bahay nitong mga nakaraang araw. Hayaan mo na siyang maglibot ng ilang araw, para na rin siyang nagpahinga. Presidente, umalis sa bahay si Ms. Lee. Pumunta siya sa bar. Nag-order siya ng male model. Hindi pa ganun kalaki, pero ang tapang naman. Ate, uminom. Matagal na akong napunta sa loob ng libro, hindi pa ako nakakapaglibang ng maayos. Bago ako napunta rito, ako lang ay isang masipag at pagod na empleyado. Saan ako kukuha ng oras para maglibang dito? Yung nanay ni Limeng, matagal ng balo. Kahit na may relasyon siya sa likod ng mga tao kay Lizen, pero sa pribado, malandi rin siya. Ang bar na ito ay pag-aari ni Lizen. Sa pribado, hindi siya nagkulang sa paghahanap ng lalaki para sa nanay niya. Kahit si Lishun, sa harap ng tao ay anak sa labas ni Lijen. Pero sa totoo, hindi alam kung kaninong lalaki nakipagkalantari si Jiang Qi para mabuntis siya. Gwapong lalaki. Ang ganda ng katawan. Paglingkuran ninyo ng maayos si ate. Hindi kayo mawawalan.
Sa pagkakaroon ng nakakagulat na bidyong ito, magkakaroon na ako ng panakot kay Jiangqi sa hinaharap. Nanay, ang ipinagawa mo sa akin, nagawa ko na. Nadali nga si Li Shun, lubog na siya. Nag-utang pa sa labas ng malaking interes. Ngayon, malamang umiiyak na siya at humahanap kay Li Zhen. Wala ng pera ang pamilya Lee. Sa mahabang panahon, ang pamilya Lin ang sumusuporta sa pamilya Lee. Hindi na tulad ng dati. Maya-maya ay uuwi na ang kapatid kong babae. Ang bagay na ito, baka hindi na natin ito maitago sa kanya. Malalaman din niya ito. Si Jining naman ay hindi isang ibon sa hawla. Ang kapatid mong iyan, napakalakas ng loob. Mahal, may malaking problema. Nag-invest ako sa isang proyekto. Nalugi ako ng 50 milyon. Alam mo naman, ang perang hawak ko, hindi ganoon karami. Kausapin mo muna ang pamilya Lin. Bigyan mo ako ng 50 milyon. Wala akong 50 milyon. Sa mahabang panahon, ang pamilya namin Lin ay tumutulong sa pamilya niyong Lee. Hindi na tulad ng dati. Ang shares mo sa pamilya Lin, meron ka pa namang 20%, di ba? Baka pwede mong ibenta ang ilan. Sapat na rin iyon para sa ilang milyon. Para matakpan muna ang butas. Tayong dalawa, mag-asawa, ang kumpanya ng pamilya Lee. Hindi ba't sa iyo rin ito? Hahayaan mo lang ba itong magkaproblema? Sinabi ko na, wala akong pera. Wala. Mukhang ayaw mo lang magbigay. Tayong dalawa, mag-asawa, sa mahabang panahon, ganito ka kabagsik. Wala akong 50 milyon. Pero, kung ibebenta ko lahat ng alahas ko, mga 5 milyon siguro ang kikitain. Pero, may kondisyon ako. Gusto kong maghiwalay tayo. Diborsyo. Kung papayag ka lang na maghiwalay tayo, ang 5 milyon na ito ay mapapasayo. Imposible. Imposibleng magdiborsyo. Ngayong ikinasal ka na sa akin, bahagi ka na ng pamilya Lee. Ang perang ito ngayon, ibibigay mo? Gusto mo man o hindi? Kung ayaw mong maghiwalay, yung anak mo sa labas, pupugutan ng mga kamay at paa ng mga nagpapautang. Paano naman sina Jiangqi at Li Meng? Kailan pa sila makakaangat? Anak sa labas? Nung pinagsasabi mo, si Jiangqi ay manugang ko. Anong kinalaman ko sa kanya? Nagkakamali ba ako? Ikaw ang pinakamay alam. Kung gusto mong maging maayos si Jiangqi at yung anak mo sa labas, kailangan mong maayos na lagdaan ang kasulatan sa paghihiwalay na ito. Kung hindi, ipaparamdam ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng parang nag-igib ka ng tubig gamit ang basket na butas-butas. Paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Kailan mo nalaman? Sige. Pag-iisipan ko, Nakuha na ang video. Paano kaya para sila ang magdusa sa sarili nilang kasalanan? May lalaking may dala ng gamit mo. Sabi niya boyfriend mo siya. Ako? President, may balita ang mga tauhan natin. May problema na naman daw si Binibining Lee. Anong problema? Dala-dala ni Fu Yun ang pulseras ni Binibining Lee. Sinasabi niya na ginamit siya ni Binibining Lee at hindi ito responsable. Sabi niya pakakasalan niya ito. Nagkakagulo siya ngayon sa bahay ng mga Lee. Naghahanap ng away. bakit hindi pa lumalabas si Jining? Kaya ba pagkatapos siyang tanggapin pabalik ng pamilya Lee, ayaw na niya sa akin na pilay na? Pero kahit ayaw na niya sa akin, pakiusap, papuntahin mo siya rito. Kunin na niya ang pulseras na ito. Wala po talaga rito ang Binibini. Hahanapin ko ulit siya? Presidente, akyat ba tayo para kunin si Fu Yun? Huwag muna magmadali. Bagamat may kalokohan si Fu Yun, lumaki siya sa pamilya Fu. Imposibleng wala siyang utak. Tiyak na may iba pa siyang plano. Fu Yun, nagsasabi ka ng katarantaduhan. Sinisira mo ang pangalan ng anak ko. Maaari kitang idemanda. Kami ni Jining noong nakaraan ay nag-date sa auction house. Personal niyang ibinigay sa akin ang pulseras na ito. Akala ko noon ay pahiwatig na pakakasalan ko siya. Kaya naman dali-dali akong pumunta rito, dala ang dote. Ang pulseras. Jining, lumabas ka na. Mas mabuting tingnan mong mabuti ang pulseras na hawak mo. Ano? Noong huli, nabali ang binti mo, hindi ka pa natuto.
Gusto mo ba na sipain kita ng ilang beses sa binti mong iyon? Jining, talaga nga namang ayaw mo sa akin dahil may kapansanan ako. Hindi dahil may kapansanan ka ang ayaw ko sa iyo. Ang ayaw ko sa iyo. Tingnan mo, ito ang tunay na pulseras na ibinigay sa akin ni Mama. Ang hawak mo ay peke. Tulad ng paggaya mo sa pananamit ni Fusi, ang buong pagkatao mo ay isang mumurahing peke. Hindi ko inakala. May natago pa, si Jining. Pero ang bracelet ay paano napunta sa Fuyun? Pinigay ni Li Meng? Paano sila nagkakilala? Li Jining. Tumahimik ka. Mr. Fu, ang anak kong babae na sobrahan sa pagpapalaki, kakagaling lang sa probinsya. Hindi alam ang mga patakaran. Papa, hindi mo dapat dahil gusto mo ang illegitimate anak na ate. Sinasadya mong sisihin ako. Totoo ang sinasabi ko. May nagawa ba ako na mali? Walang hiya! Ano ba ang sinasabi mo? Ang ate mo ay adopted sa orphanage. Alam ng lahat ang bagay na ito. At ang pinag-uusapan ay ikaw at kasal ni Mr. Fu. Huwag mong isali ang ate mo! Talaga? Kung ganun, Papa, gusto mo talaga si Mr. Fu. Ang magandang kasal na ito ibigay mo sa ate. Bakit hindi pwede? Alam ko na, ayaw mo talaga sa Mr. Fu dahil may kapansanan. Kaya hindi mo gustong ipakasal ang ate sa kanya. Kung ganun, Papa, paano mo gustong ipakasal ako sa kanya? Tama ba, Mama? Ang pagbalik ko ay para sa birthday party ni Lola, makuha ang posisyon ng leader ng Fu family. May kakayahan ang Li family. Pwede pansamantalang gamitin. Tungkol sa Fuchi matagal na hindi nagpakita. Malamang ang Li Jining sa puso niya hindi gaanong importante. Kaysa sa oportunidad na ito pakasal sa Limeng. Hindi rin lugi. Napakaganda ng bunso ng pamilya Reyes. Malamang maganda rin ang ate Isabel. Ginoong Reyes, hindi pa opisyal na nagpapatawag ng press conference ang pamilya Ramirez para tanggalin ako sa pamilya. Sa pangalan, legitimo pa rin akong apo ng mga Ramirez. Oo. Ginoong Ramirez? Ano ba ang sinasabi mo? Ginoong Ramirez? Kung nagkagusto ka sa aming si Andrea? Napakasuwerte niya. Ginoong Ramirez, tara na. Hindi mo talaga masasabi sa itsura si Diego, dumating pa dito para manggulo. Pinipilit ang walang kwentang ama na ipagbili ang anak. Baka naman ginagawa niya ito para makuha ang atensyon ng isang tao. Ayon sa libro, natalo pa niya si Marco. Kailangan nating mag-ingat. Boss, mukhang hindi mo na kailangan pang tumulong dito. Si Binibining Reyes lang. Kaya nang ayusin ito. Matatalino talaga siya. Ayusin mo ito. Bigyan ng leksyon sina Andrea at Diego, at yung pulsera. Sirain mo na. Naiintindihan ko. Pinupuri ko si Binibining Reyes. Ikaw naman ay tuwang-tuwa. Nanay Limeng, sa pagkakataong ito, parang nagdulot ng problema sa sarili. Ang problema ni Limeng ay nalutas na. Susunod na, ang mga kuya ko. Hindi ko alam kung sino ang susunod na gustong saktan ng masamang ama. Alin sa mga kuya kong walang kamalay-malay. Si Jining, huwag mo na itong isipin. Bukas ay birthday party ni Lola Fu. Mag-ayos ka ng maayos. Dadaling kita ni Mama. Birthday party. Oo nga, malapit na birthday party ni Lola Fu ng pamilyang Fu. Sa party, nagkaroon ng alitan sa pamilyang Fu. Fusi ay nagkaroon ng problema at nawalan ng malay. Fu Yun ay nangibabaw. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa negosyo. Lahat ng nakipagtransaksyon kay Fusi lahat ay pinahihirapan ni Fu Yun hanggang sa nalugi at nagsara. Ang pamilyang Lin ay isa sa mga pinahihirapan. Hanggang sa tuluyang nalugi at nagsara. Na nagdulot ng matinding stress sa lolo at naging coma-patient. Umapasyang. Hindi pwede. Sa pagkakataon ito, hindi ko papayagan si Fu Yun na magtagumpay. Kailangan kong iligtas ang pamilyang Lin. Jining. Ito ang mansyon ng pamilya Fu. Ang bagay na ito ay hindi dapat idamay ang tatlong kuya ko. Si Fusi ang bagay na tao. Ngayon, kung hindi siya nasusugatan, ay nagkukoma. Pwede naman sigurang siya ang humingi ng tulong para sa sarili niya, di ba? Paano ba ako makakapasok? May idea na ako. Tumalon sa pader.
Presidente, si Miss Lee ay naghahanda na tumalon sa pader mula sa likod na pinto. Ano ang pakay niya rito? Hindi ko rin alam. Papasukin na ba natin siya ngayon? Wag na. Buksan ang likod na pinto. Bigyan ng isang araw na bakasyon ang mga katulong sa mansyon. Huwag na kayong lumapit sa akin kung walang importante. Mukhang balak ng presidente na magsolo silang dalawa ni Miss Lee. Mansyon ng pamilya Fu pa ang tawag, ang pangit naman ng security system. Kaiba. Ang pamilya Fu. Bakit walang tao? Wow, naku po, akala ko, nakakabulag na ang ganda ng bahay ng pamilya Lee. Pero hindi pala. Mas grabe pa pala ang sa pamilya Fu. Di ko talaga maintindihan ang mundo ng mayayaman. Grabing gulat ang inabot ko. Baka naman nasa itaas si Fusi. Talagang kakaiba. Ang laki-laki ng bahay na ito. Bakit parang walang tao? Baliw ka ba? Di man lang umingay sa paglakad. Alam mo bang nakakamatay ang pagkatakot ng tao? Wala na. Nahuli talaga ako ng harapan ni Fusi. Hindi naman siguro niya ako pagkakamalan na magnanakaw, tapos babaliin ang mga binti ko at itatapon sa labas, no? Ang mga binti ko. Hindi naman talaga sila mawawala sa akin, di ba? Pero, sa totoo lang, ito siya, ang pangangatawan ang ganda-ganda, yung abs na to. Yung pecs na to. Parang naglalakad na hormone. Bitawan mo ako. Sinusubukan mo talaga, Miss Lee, na pumunta sa bahay ko para lang magpakasal sa akin, no? Sinong nagpapakasal sa'yo? Ikaw, maaga-aga pa lang, bakit ka naliligo? Tapos ang suot mo? Ang itli-itli. Walang hiya. Gusto ko sanang itanong, Miss Lee na may hiya. Bakit ka kailangang pasukin ng palihim ang bahay ko? Para lang mapanood akong maligo. Para lang makita akong maligo. Tumitingin ng palihim. Harapan akong tumitingin. Hindi ba? Napakaganda ng katawan mo. Sayang naman kung hindi ko titingnan. Ito ang pectoral muscles. Ito ang abs. Hindi lang ako tumitingin. Nan, pinapanaginipan pa kita. Paano naman mangyayari yun? Pumunta ako rito. Siyempre, may mahalagang bagay. Nag-ikot ako sa bahay mo. Wala akong nakitang katulong. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, napasok ko ang kwartong ito. Sino ba ang mag-aakala na maliligo ka ng umagang-umaga? May kailangan ka sa akin, di ba? Ginoong Fujio, ang pagpunta ko rito ngayon ay para makipag-usap sa'yo tungkol sa pakikipagtulungan. Bakit mo naman naisip na may pagkakataon kang makipag-usap sa akin? Huwag mong sabihin yan. Kung magkakatulungan tayo o hindi. Depende sa balita na dala ko. Kung karapat-dapat ba ito? Bibigyan kita ng pagkakataon. Sabihin mo. Kung ang balita ko ay makakapagligtas sa'yo. Pagkatapos, ako at ang nanay ko, pati na ang kuya ko, kapag may anumang problema, inaasahan naming tutulong ka. Nung balita? Sa birthday party ng matandang ginang, mag-ingat ka sa mga kapamilya mo. Lalo na sa mga namukhang hindi naman mapanganib at napakaganda pang mga babae. Kung hindi, ang buhay mo, kalahati na lang ang matitira. Tama ang sinabi mo. Saan ka tumitingin? Tingnan mo yan. Sa totoo lang, maganda naman ang itsura ko. Si Fusi, wala man lang siyang interes sa akin.
Baka talagang lalaki ang gusto niya. Sayang naman. Ang ganda-ganda ng itsura, pero walang silbi pala. Pusi, kung alam ko lang, hindi na sana ako pumunta rito. Si mama at kuya, may iba pa namang paraan para mailigtas sila. Hindi dapat ako pumunta ngayon. Dahil sa birthday party, halos mawalan ka ng buhay. Mamaya, papauwiin kita, kasama si Gao Yuan. Salamat, Ginoong Fujiu, pero kaya kong umuwi mag-isa. At saka, mag-ingat ka po sa bahay, boss. Boss, umalis si Binibining Lee sa likod ng pinto. Imbestigahan mo kung sino ang kinakausap ni Fu Yun kamakailan. Naiintindihan ko. Sa oras na ito, natutulog na siguro si mama. Binibini, nasa sala na po si Ginang at hinihintay ka po. Ay nako. Baka alam na ni mama na pumunta ako sa Fu Family Manor. Nanay, Naalala mo bang umuwi? Saan ka galing? hindi ko pwedeng sabihin kay nanay na pumunta ako sa Fu Family Manor para hanapin si Fusi, para pag-ingatan niya ang sarili sa mga Fu. Para magamit ko ang utang na loob sa pagligtas ko sa kanya, para tulungan niya ang pamilya namin. Kilalang kilala si Fusi. Kung malaman ni nanay na hinanap ko siya, lalo pa siyang mababahala. Kaya pala si Jining ay para iligtas si Ginoong Fu at baguhin ang kapalaran ng pamilya namin. Sina, sa susunod na aalis ka, mag-ingat ka. Huwag kang uuwi ng gabi. Sige, nanay. Salamat. Ginang, Binibini, dumating si Ginang Jiang. Malamang tungkol ito sa kasal ni na Fuyun at Limeng. Si Fuyun ay isang baliw at pilay pa. Tiyak na nagreklamo siya sa walang kwentang amang yun. Basta hindi kami maabala. Bahala na siya sa buhay niya. Injing yan. Yang Ki. Ang ingay-ingay mo. Dito sa loob ng bahay na ito? Akala mo talaga bahay mo na ito? Lin Jing yan, anak mo rin si Meng Meng. Paano mo nagawang ipagkasal siya sa isang pilay na walang pera at estado? Ang anak ko, si Jining lang. Si Jining lang ang tunay kong anak. Si Limeng na ito, si Li Jen noon pa, ang kumuha sa kanya mula sa orphanage. Kung hindi lang dahil nawala si Jining, ayoko sanang mag-ampon ng isang anak. Dapat nagpapasalamat siya. Kung hindi, baka ngayon ay naghihirap pa rin siya kung saan-saan. Pero, tama na. Hindi ko pa pinapaalis si Limeng sa bahay namin. Sobra na ang kabutihan ko sa kanya. Tungkol naman sa kasal na ito, kasalanan niya yan. Lin Jing yan. Bumalik na ang tunay mong anak na babae, tapos minamaltrato mo ang iyong ampon? Ang lupit mo talaga. Yung Fu Yun na iyon, bagamat ipinanganak sa pamilya Fu, ngayon ay isa ng lumpo. Paano mo nagawang ipakasal si Meng Meng sa kanya? Ang bagay na ito, pinag-usapan na iyan ni na Li Jen at Fu Yun, na pagkasunduan na, at ang pamilya Fu nagbigay ng malaking dote. Kahit nalumpo siya, hindi naman makakaapekto iyon sa pang-araw-araw na buhay, diba? Tama? Kahit ganon, hindi pa rin ako sang-ayon. Manang, tungkol sa kasal ni Meng Meng, bakit ka ganyan ka-emosyonal? Kung hindi mo alam, akala mo pa tunay niyang anak na babae. Tama? Pinagmamasdan kong lumaki si Meng Meng, maagang pumanaw ang kuya mo. Wala rin akong anak na babae, kaya itinuring ko siyang tunay kong anak. Mali bang magmalasakit ako sa kanya? Manang, nagbibiro lang ako. Bakit ka kinabahan? Matagal nang pumanaw ang kuya? Ilang taon na ang nakalipas. Kung biglang may lumitaw na ganito kalaking anak na babae, medyo kakaiba rin, di ba? Kung hindi mo alam, akala mo pa, kayong dalawa ang lihim na nagkaanak? Oy, ano ba tong ibig sabihin nito? Kahit na pumanaw na ang kuya mo, hindi ko naman magagawa na pagtaksilan siya. May gagawin pa ako. Aalis na muna ako.
Ma, anak sa labas si Limeng. Bakit hindi mo sila isiniwalat? Oo nga, bakit hindi pa sinasabi ni Lijen kay Jiangqi na alam ko na ang relasyon nila? Mukhang hindi naman talaga tunay na pagmamahalan ang meron sila. Sa ngayon, hindi pa tamang panahon. Kung isisiwalat ko sila ng maaga, magagawa lang nila na harap-harapan akong gambalain. Sa ganitong paraan, hindi ba't mas maganda para silang mga payaso na nagpapatawa? Ang galing-galing talaga ni Mama. Sige, maaga na rin ang oras. Umuwi ka na't magpahinga kang mabuti. Sino yan? Sino? Napaka-alerto mo, Miss Lee. Kung magsisigaw ka pa ng 2 beses. Sa tingin ko, ako'y mahuhuli ng mga bodyguard ng pamilya Lee bilang magnanakaw. Akala ko ay isang tagahanga ang pumasok sa kwarto ko sa kalagitnaan ng gabi. Fu Juye pala. Nakapunta ka sa bahay ko, Miss Lee, para tumingin sa akin habang naliligo. Bakit hindi ako pwedeng pumunta dito? Nagpunta ka para hanapin ako. May mahalagang bagay ba? Siyempre, may seryosong bagay ako para sa iyo. Kalahating araw lang ang hindi kita nakita. At dumating ka agad para hanapin ako. May nalaman ka ba? Fu Yun, sa tulong ng dowry, ay nakapag-uwi ng isang kaibigan mula sa ibang bansa. Ang pangalan niya ay Shenshu. Shenshu. Ayon sa libro, napakabilis ng kamay ng Shenshu na ito. Noong nakaraan, dahil sa paggawa ng dayaan sa kasino, siya'y hinabol ng may-ari ng kasino at tumakas sa ibang bansa. Kung siya nga, hindi nakapagtatakang nagtagumpay ang paglason. Handang gumastos ang Fu Yun. Nahanap niya pa talaga siya. Pakinggan mo mismo ang kanyang saloobin. Talagang marami kang malalaman. Pero hindi alam ng Fu Yun, sa ibabaw, pumayag si Shenshu na makipagtulungan sa kanya. Pero sa totoo lang, ang tunay na layunin ay Fusi. Hindi niya gustong maglason. Sa halip, gusto niya, sa pamamagitan ng bagay na ito, malapit sa Fusi. Talaga nga, ang lalaki ay sanhi ng problema. Ang Shenshu kay Fusi ay tunay na tapat sa pag-ibig. Ang Fusi talaga. Kahit hindi niya gusto ang babae, bakit niya ginulo ang tao? Hindi ako gumulo sa anumang babae. At saka, sino ba ang nagsabi kay Li Jining na gusto ko ng lalaki? Anong nangyari, Ginoong Jiu? Wala lang. Ayon sa libro, sa huli, dahil hindi nakuha ni Shenshu ang pagmamahal ni Fusi, naging masama na lang siya, pinili niyang makipagtulungan kay Fu Yun, at nilason si Fusi. Kaya namatay ng malungkot si Fusi. Kung wala talagang paraan, hayaan mo na lang si Fusi na magpakita ng kanyang ganda, dahil ang dignidad at buhay, mas mahalaga pa rin ang buhay. Ang iba? Pangalawa na lang. Anong sinabi mo? Wala akong sinabi. Ginoong Jiu, sa kalagitnaan ng gabi, tumalon ka sa pader at pumasok sa kwarto ko. Kung hindi makakaalam, akala'y ginamit mo lang ang mahalagang bagay para bisitahin ako. Nagtataka lang ako. Napaka-concern ni Binibining Lee sa kaligtasan ko. Baka naman nahuhulog ka na sa akin. Ano ba yan? Mahulog sa'yo. Ang yabang mo naman. Kahit maganda ang lahat ng kondisyon mo, hindi rin naman ako pangit. Si Ginoong Jiu, alamat siya sa mundo ng negosyo. Gwapo, desisibo at matapang, at napakayaman. Kaya kahit mahulog ako sa'yo, hindi naman nakakagulat yun, di ba? At saka, sa mga dalagang mayaman sa ating mundo, sino ba ang ayaw magpakasal sa'yo? Ikaw. Ako ano? Wala lang. Kung totoo ang bagay na ito, kung totoo nga. Utang na loob ko sa'yo to, pero itong bagay na ito, huwag ka nang makialam. Si Lola Fu ba ito? Noong nagkagulo ang pamilya Fu, matatag siyang nanindigan sa tabi ni Fusi, kaya naman sa sakunang ito, nakatingin lang siya nang namatay ang paborito niyang apo. At hindi rin siya nakaligtas. Anong tunog iyon? Mamamatay si Xiaoxi? Magkakaproblema rin ako. Pero nauna na akong sinabihan si Fusi. Basta mapigilan lang ang pagdating ng krisis na ito, hindi magkakaproblema si Lola.
Itong bata, ang usapin sa loob ng pamilya Fu, nakikialam pa. Jining, mabait ka. Huwag kang lilingon-lingon. Yung boses kanina, siya iyon. Ito yung batang babae na hinanap ng pamilya Lee. Naririnig ko pala ang iniisip niya. Totoo kaya ang sinasabi niya? Ginoong Fu yun, may kasamang babae. Narito na ang pinakahihintay sa araw na ito. Lola, ito ang regalo ko para sa inyo. Naway pagpalain kayo ng Diyos at mabuhay ng mahaba at malusog. Kamusta po, Lola? Ako si Shenshu, kaibigan ako ni Fu Yun. Ito si Shenshu. Maganda nga siya. Hindi talaga masasabi sa itsura. Ayon sa libro, sinamantala niya na hindi handa si Fusi at nilagyan ng gamot ang alak niya. Ano? Nilagyan ng gamot? Sa kadalasan, si Fu Yun ay palaging pasaway at tamad, parang walang pakialam sa mundo. Pero ngayon, ang suot niya ay napakaayos. Baka naman handa na siyang kunin ang pwesto bilang pinuno ng pamilya Fu. Pag-agaw ng kapangyarihan, paglalason, pang-akit ng magandang babae. Mabuti nga. Napakabuti nga. 10 taon na ang nakalipas, kung hindi dahil kay AC na nagbigay ng respeto sa akin. Ang naging kapalaran ni Fu Yun ay hindi lamang ang pagkapiyong ng isang binti. Shenshu, ito ang kasalukuyang pinuno ng aming pamilyang Fu at ang aking kuya, si Fusi. Kumusta, Fusi? Sa itsura ni Shenshu na puno ng pagmamalaki, tiyak na may halo ang alak na ito. Hindi ba't ipinagmamalaki ni Fusi ang kanyang talino? Nauna ko na siyang binalaan, bakit hindi pa rin niya nakikita ang simpleng panlilinlang na ito, o baka naman handa na siya rito? Lola, medyo masama ang pakiramdam ko. Mauuna na akong magpahinga sa itaas. Lola, ako rin ay aalis muna sandali. Nanay, may gagawin lang ako. Sige, mag-ingat ka. Fusi. 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 Ginoo. 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 Pusi, nalason ka ng pampatulog ko. Wala pang kalahating oras, hihimatayin ka na. Ikaw na ang aking mahuhuli. Hindi ka makakatakas. Hindi kaya akala ni Fusi sinadya ko ito, pero ang sarap na halikan. Sayang lang, lalaki ang gusto. Hindi ba lalaki ang gusto niya? Ligtas ang kwarto. Dito ka lang at hintayin mo ako. Huwag kang lalabas. Lola, pirmahan mo na ang stock transfer document. Kung hindi, hindi mo na muling makikita ang iyong paboritong apo. Ano ang ibig mong sabihin? Xiaoxi? Ano ang ginawa mo kay Xiaoxi? Si Fuchi ay binigyan ni Shenshu ng malakas na pampatulog. Hindi siya magigising sa sandaling panahon. Noon, siya ang sumira ng binti kong ito. Ngayon, babayaran niya ang lahat. Ikaw, walang utang na loob. Dapat hindi ako naging mabait. Dapat hindi ko pinahintulutan si Xiaoxi. Napatawarin ka. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko. Igilan mo ang mga kalokohang yan. Pirmahan mo na. Lola. Traidor ka! Hindi ako taksil. Paano ka gising na gising sa ganitong maikling panahon? Alam ko na ang plano mo. Kaya uminom ako ng antidote ng maaga, tungkol naman sa pampatulog ninyo.
Para sa akin, hindi ito epektibo. Lola, sa pagkakataong ito, Sa paghawak mo sa sitwasyong ito, hindi na ako makikialam. Ano man ang gawin mo, susuportahan kita. Ito ang nararapat na parusa para sa kanila. si Fuyun ay sangkot sa mga ilegal at kriminal na gawain sa negosyo. Naipasa ko na ang lahat ng ebidensya sa pulisya. Tungkol naman kay Shenshu, sangkot siya sa sugal at iba pang ilegal na gawain. Dadalhin din siya ng mga pulis. Puchi, maghintay ka lang. Ate, nauwi na kayo. Nakatanggap si kuya ng text mula kay Bayaw at umalis. Hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Ma, hahanapin muna ako si kuya. Magpahinga ka ng maayos. Sundan mo agad ang kapatid mo. Siguraduhing ligtas siya. Hintayin mo ako. Sa libro, dito mismo iniligtas ni kuya si Bayaw. Para lang mailabas siya, binugbog siya ng husto ng maraming tao at pinilit pa niyang magmaneho ng mabilis para maihatid siya pabalik. Tapos, nung bumababa na si Bayaw, may nakita siyang isang sasakyan na mabilis na papunta kay Bayaw. Itinulak ni kuya si Bayaw palayo, kaya siya ang nabangga at nabali ang dalawang paa niya. Presidente, may masamang nangyari. Nag-isa lang si Miss Lee, walang kasama. Pumunta para iligtas si Lian. Ano? Ano sa tingin nyo, yung panganay na anak ng pamilyang Lee, darating kaya para iligtas siya? Sino ang nakakaalam? Si MS, Bai, na himatay na sa takot. Yung nasa likod nito. Ang tigas talaga ng loob, na hayaang magdusa, ang isang magandang babae. Hinahanap niyo ba ako? Huwag kang magsalita. Mukhang talagang gusto ng panganay na Lee kay MS, Bai. Tumigil ka sa kakadaldal. Pakawalan niyo siya agad. Pwede naming pakawalan pero sundin mo yung text na pinadala namin. Mag-transfer ka ng 50 milyon at pirmahan mo itong dokumento ng paglilipat ng shares. Pagkatapos si MS, Bai, ay mapapasayo na. Hindi ko inakala na talagang pupunta si kuya, yung pala ibigin. Huwag kang mag-alala. Hindi magpapaloko si kuya para lang sa isang babaeng nagkanulo sa kanya. Hindi ko ibibigay sa inyo ang pera. Ang dokumento ng paglilipat ng shares, hindi ko rin ito pipirmahan. Yung buhay ni MS, Bai, hindi mo na ba aalagaan? Ang buhay niya, bahala na ang pulis. Ang ginagawa ko lang ngayon ay tumutulong sa pulis para hulihin ang mga kriminal. Pulis, huwag kayong kikilos. Hindi ako nabigo ni kuya. Kuya, tulungan na natin sila, bilis. Hoy! Bilis, bilis! Pusi, anong ginagawa mo rito? Ginamit ni Lian ang kanilang plano laban sa kanila. Pumasok siya sa kanilang bitag. Bakit ikaw lang mag-isa ang pumunta rito? Hindi ba't makakaabala ka lang? Nabigla lang talaga ako. Pusi, nasugatan ka. Li Jining, wala ka ng takas. Pusi, kapit lang. Dadalhin na kita sa ospital. Parang nahuhulog na ako sa'yo. Pusi, huwag kang magkakaproblema, huwag. Hindi ba't sinabi mong pananagutan mo ako? Pumayag na ako. Huwag kang magkaroon ng problema, ha? Kailan ka nagising? Nang tulog ka pa. Ngiting-ngiti ka pa. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? Nag-alala ka sa akin? Alam mo, dahil sa'yo ako nasugatan. Dahil sinagip mo ako. Paano ako hindi mababahala? Dahil lang ba sa sinagip kita? Presidente, may balita na po. Sina Fuyun at Shenshu ay nahatulan na. Sa buong buhay nila, malamang hindi na sila makakalabas. F.A. God, bukod pa riyan, si Bayaw ay sangkot sa pagpaplano ng sarili niyang pagkakidnap. Nahuli na siya.
Lee Jining, gusto kong kumain ng prutas. Sinadya mo to, di ba? Para ako ang mag-alaga sa'yo. Fusi, bakit mo ko tinititigan? Hindi kaya gusto mo ako? Ano sa palagay mo? Kung talagang gusto kita, ano ang iisipin mo? Hindi naman siguro talagang gusto ako ni Fusi. Pero pagkatapos kong gawin ang tungkulin ko, kailangan kong umuwi. Gawin ang tungkulin. Umuwi? Lee Jining, kahit sino ka man, hindi ko bibigyan ng pagkakataong umalis. Lee Jining. Huwag mong kakalimutan. Ginamit mo ako. Pananagutan mo ako. Anong gagawin ko? Ang gwapo talaga ni Fusi. Kung uuwi lang ako ng ganito, medyo nanghihinayang din talaga ako. Ikaw na lang ang kumain. Aalis na muna ako. Lee Jining, talagang kukunin kita. Lee Jen, mas mabuti pang pirmahan mo na yan. Gusto mo na namang maghiwalay? Nag-aaway tungkol sa paghihiwalay si nanay at yung walang kwentang ama. Diborsyo. Imposible. Litzen, ngayon, kahit ayaw mo, maghihiwalay kayo. Kung hindi, ipapaalam ko ang lahat ng nangyari sa iyo at kay Jiangqi sa media. Lin Jingyan, huwag kang magpakapal ng mukha. Pakawalan mo agad si Jiangqi. Kung hindi, pareho tayong maghihirap. Kung hindi dahil sa mga ginawa mo kasama ng byuda, sa mga nakakahiyang bagay na yon, at sa katapangan mong ayaw pang maghiwalay, bakit ko ipipilit sa'yo? Papa. Ngayon, ako ay ang kinikilalang asawa ni Fu Juye ng pamilyang Fu. Kailangan mong hiwalayan ang nanay ko. Kung hindi, papakialaman ka ng pamilyang Fu. Patitigilin ko ang lahat ng kasosyo mo sa negosyo. Wala nang makikipagtulungan sa'yo. Tingnan natin kung ang kumpanya mo ay mabubuhay pa. Gago. Tumigil ka sa kakadaldal. Pirmahan mo na. Pirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo at saka umalis ka kasama ni na Jiangqi at Limeng nang walang daladala. Lin Jingyan, huwag kang magpakalabis. Ang kumpanya ng pamilya Lee, ako ang nagtayo nito mula sa wala. Ibigay mo lahat sa akin? Imposible. Kung wala ang tulong ng pamilya ko, paano ka makakapagtayo ng kumpanya? Kapag pinalitan mo ako, kahit hindi kumilos ang pamilya Fu, ang aming pamilya Lin ay kayang-kayang madali kitang puputulin. Huwag mong gawing sobra. Huwag mong kalimutan. Ako pa rin ang ama ng ating dalawang anak. Mas dapat kang mag-alala tungkol sa anak mo sa labas. Balita ko, marami siyang utang na malaki ang interes. Naghihintay yan ng pambayad mo. At yang paborito mong anak na babae, ngayon ay wala na sigurong gustong magpakasal sa kanya, di ba? Alam ko na. Lahat ng ito ay plano mo. Tama ba? Lin Jingyan. Babaeng ahas ka. Huwag mong hawakan ang nanay ko. At ikaw? Umalis ka! Dalhin mo si Jiangqi at umalis kayo. Kung hindi, ilalantad ko ang lahat ng ginawa ninyo sa media. Huwag kang magsisi. Ma, huwag mo nang isipin ang mga iyon. Baka ma-stress ka lang, hindi yan sulit. Okay lang ako, anak. Ma'am, si Limeng, umiiyak at ayaw umalis. Gusto raw makita kayo. Nanay, ako ang anak na pinalaki mo ng sarili mong kamay. Talagang itatakwil mo na ba ako? Huwag mo akong tawaging nanay. Ang nanay mo ay si Jiangqi. Matagal mo na itong alam, di ba? Kung paano nawala ang tunay kong anak noon, alam na alam mo rin ang lahat, di ba? Sa mga nakaraang taon, kinain mo, ginamit mo, pinatira kita. At pinalaki kita para maging isang dalisay na dalagang may magandang pag-uugali. Pero ikaw, ipinagkumbaba mo ang sarili kong anak. Kasing sama ng mga magulang mo, masamang lahi ka talaga. Inay, nakikiusap ako sa'yo. Ikaw at si ate, patawarin niyo na ako. Pwede ba? Ayoko talagang umalis sa pamilyang Lee. Kung papayagan mo akong sumama kay Itay, tiyak na ipapakasal niya ako sa iba para lang sa pera. Nanay, nakikiusap ako sa'yo. Inay. Ang lahat ng ito ay dahil sa sarili mong gawa. Kung naging tapat ka lang at hindi ka gumawa ng kaguluhan, maaari ka pang manatiling isang dalagang mayaman ng tahimik.
Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko para sa'yo. Palabasin niyo siya. Nanay! Inay! Nanay! Inay! Nitong mga nakaraang araw, ikaw ang nag-alaga sa Fujiuye. Namumula ang mga mata mo dahil sa pagod. Magpahinga ka na sa bahay. Sir, ano ang nangyari sa bayaw? Ang Bai family ay ipinasa ang lahat ng responsibilidad sa Bai Yao. Si Li Shun, ginawa rin niya ang kidnapping scheme sa ngalan ni Bai Yao. Nakaharap si Bai Yao sa pagkakakulong. Nabaliw siya. Habang tumatakbo, nabangga ng sasakyan at namatay. Patay. Ito ay parang karma. Sa libro, ang daddy sa nakaraang buhay ay namatay dahil nabangga ng sasakyan. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kaparusahan ay siya mismo ang magdudusa. Oo nga. Ngayon, lahat ng tao sa labas ay nagsasabi na ikaw at Fuchi ay magpapakasal. Sino ang nagsabi? Hindi ako magpapakasal sa kanya. Kanina lang, ang Fu family ay nagpadala ng dowry. Fusi, hintayin mo lang ako. Fusi, kailan ba ako pumayag na pakasalan ka? Dinala mo pa ang dote sa bahay namin. Ngayon, ayan na. Alam na ng lahat na ikakasal ako sa'yo. Ano? Nahihiya ka bang ipakilala ako? Jining, ikaw talaga ang gusto ko. Kahit hindi ngayon magpakasal, sa hinaharap, tayo pa rin. At saka, nasugatan pa ako dahil sa'yo. Utang na loob sa pagligtas ng buhay, dapat ipakasal sa'yo, di ba? Wala kang hiya. Salamat sa papuri. Pero, may isang bagay na kailangan ko ng tulong mo. Anong bagay? Yung anak sa labas ng tatay kong gago, si Li Shun. Hindi ba tumakas siya? Ang kanyang pag-iral ay laging banta sa kaligtasan. Pwede mo ba akong tulungang hanapin siya? Ikaw ang magiging asawa ko. Ano man ang utos ng magiging asawa ko, iyon ang gagawin ko. Saan ituro? Doon tutok. Hindi ba't si Fusi raw ay malamig at ayaw sa babae? Sa kanyang itsura ngayon, wala na yatang natitirang pagiging mataas at malamig. President. Anong bagay? Yun pala, si Fusi sa akin lang hindi malamig. Galing ito sa black market, malakas na aphrodisiac. Nakapagtanong-tanong na ako, kakakalabas lang ni Fuchi sa ospital ngayon. Nasa loob siya ngayon ng bar para mag-usap ng trabaho. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataon. Li Jining, dahil sa'yo naging ganito ako, hindi ko hahayaang maging ganito kadali ang pagpapakasal mo kay Fuchi. Tikman mo rin ang pakiramdam ng pagtataksil at pagpapabaya. Sampung minuto na lang at magkakaepekto na ang gamot. Sa akin ka na. Mula ngayon, ako na ang magiging young madam ng pamilya Fu. Tungkol naman sa babaeng iyan na si Li Jining, habang buhay siyang yuyurakan ko. Li Jining, ngayon ang unang araw kong gumaling. Hindi ka man lang dumalaw. Ginoong Fu. Malakas na pampagana ito. Hindi mo ito matitiis. Huwag ka nang umasang makakalaban ka pa. Limeng. Naglakas loob kang lagyan ako ng gamot? Hindi ko alam kung si Ningning ay makakarating sa tamang oras. Fuchi, ala. Bakit hindi mo na lang ako pakasalan? Mas magaling ako ng daang beses kaysa kay Li Jining. Ningning. Fusi, buwisit. Maghintay ka. Sasaklolo ako sa'yo ngayon. Fusi, nasaan ka ba talaga? Saan ka tatakbo? Hala, Pigilan mo na yan, Fusi. Nalason ka na.
Wala ka ng lakas. Imposibleng makatakas ka. Sumuko ka na. Kayong mga ito lang ang magtatangka? Akala ko ba, dito ko makikita si Lishun, Ningning. Kung hindi pa kayo darating, ang asawa mo, mawawalan na ako ng dangal. Marami na akong pinagdaanan, hindi pwedeng masayang lang. Leishon, kung gagalawin mo pa si Fusi, papatayin kita. Ikaw. Pulis, tumigil ka. Takbo. Fusi, nandito na ako. Sasagipin kita. Fusi, kumusta ka? Talagang hindi na kailangan tumawag ng doktor. Ang ganda ng abs, ang ganda ng pecho, ang haba ng mga binti. Gusto kong maging antidote, ah. Unang halik ni Ningning. Hindi pa sanay. Mag-practice muna sa'yo. Malaking karangalan. Hindi pwede ngayon. May mga bagay pa akong kailangang asikasuhin ngayon. Si Lishon ay nahuli, siguradong nababaliw na si Jadi, at tiyak na uuwi para manggulo. Kailangan kong umuwi para suportahan si kuya at nanay. Narinig mo na ba? Si Lishun ay nahuli, binigyan ni Limeng ng gamot si Fusi, at nahuli din. Narinig ko na. At si Jining kahapon, hindi umuwi buong gabi. Sa palagay mo, anong klaseng gamot ang ibibigay kay Fusi? Si Limeng kay Fusi, aphrodisiac ang ibinigay. Si Zining at Futsi ay magkasama buong gabi. Putang ina, si Futsi. Sinamantala niya ang kapatid na babae. Anong nangyayari sa inyo? Kayong dalawa, ihanda niyo ang dote ni Jining. Kahit na hindi kasing yaman ng pamilya Fu ang pamilya natin, hindi natin dapat hayaan ang mga ibang tao na maliitin tayo. Nasabihing si Jining natin ay walang maaasahan. Sige inay, ang mga kotse at ari-arian ko, ilipat niyo lahat sa pangalan ng kapatid ko. At yung mga shares, ibigay din lahat sa kanya. Linjing yan! Ikaw na babae? Ikaw pa ang nagpakulong kay Limeng at Lishun? Kasalanan nila yon. Ako bang nag-utos na painumin si Fusi? Ako bang nag-utos na harangin si Fusi? Lijen, hiwalay na tayo. Ngayon pa lang, umalis ka na kasama nitong babae sa bahay ko. Kung hindi, isasakdal ko kayo sa pagpasok ng walang pahintulot. Kuya Jen, hindi tayo pwedeng umalis. Nasa kulungan pa ang mga anak natin. Linjing yan? Nasaan si Li Jining? Kapag siya ang nagsalita, hindi tatanggi si Fusi. Hey, hindi namin kayo sinisita dahil pinapahalagahan namin kayo. Nitong mga nakaraang taon, ginamit nyo ang posisyon nyo para bigyan ng pera si Lishun ng palihim at tinulungan pa nyo ang anak sa labas na sakta ng tunay nyong anak? Tao pa ba kayo? Tama, gusto mo pa bang patawarin namin ang tunay na salarin? Imposible. Kayong dalawang walang hiya. Inyong ina lang ang nakikita nyo, hindi ba? Wala na ba akong saysay? Kayong dalawa ay anak ng inyong ina lang, hindi ba? Kuya Jen, huwag kang malungkot. Kung hindi ka nila pinapahalagahan ka ni Shun Air. Anak mo rin si Shun Air. Kailangan mong mag-isip ng paraan para mailigtas siya. Ganon ba? Si Lishon ba ay talagang anak niya? Talaga? Si Lishon ba talaga ang anak mo? Ang babaeng ito
Hawak-hawak ang perang ibinigay mo sa kanya, ay nakikipagrelasyon sa ibang lalaki, at ang paborito mong anak, si Lishon, ay hindi mo talaga anak sa dugo. Ito! Hindi totoo ang lahat ng ito! Putang ina mo! Niloko mo ako. Sa kwento, ng babae si Lijen, at napahamak ang nanay at kuya. Sa buhay na ito, ng babae pa rin si Lijen. At siya naman ang nagdusa sa huli. Nawala ang lahat sa kanya. Parang karma na rin iyon. Binabati kita! Matagumpay mong nabago ang kapalaran ng lahat. Maaari ka na ngayong bumalik sa totoong mundo. Kailangan ko ba talagang umalis? Pero ayaw kong iwan sila. Ayaw kong iwan si nanay at mga kuya, pati na si Fusi. Hindi ba talaga ako pwedeng manatili? Kung gusto mong manatili sa mundo ng kwento, maaari rin naman. Pero kung ganito, wala ka ng pagkakataon na bumalik sa totoong mundo. Habang buhay ka na lang mabubuhay sa mundo ng kwentong ito. Sige, payag ako. Gusto kong manatili. Gusto kong palagi silang kasama. Sige, naway maging masaya ang iyong buhay. Hihiwalay na ang sistemang ito sa iyo. Fusi, pakasal na tayo. Tia,